Nako, mahinang kaso raw ho itong isinampa at walang ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng panibagong paghahain ng kasong plunder at ito ho yung mga miyembro ng sinasabing civil society at religious groups na kung saan ay sila po ay nagpunta dyan po sa ombudsman para kasuhan daw ng plunder at malversation at iba pang kaso laban po kay Vice President Sara Duterte at 15 empleyado ng tanggapan po ng OBP at ng Department of Education. Ito ho, may binambanggit itong si Professor Froilan Calilong, isa pong kilalang political analyst mula po sa UST. Ang sinasabi niya ay naku, mahina yung kasong isinampa dahil sa wala pong kaukulang ebidensya na nagtataglay. Ito kasi ang aligasyon, kumbaga sana sabi ho ni Professor Calilong, optics lang ho ito at parang naratibo na kung saan ay panggulat sa taong bayan. Ako, kinasuhan ng plunder, ito pong si BP Sara. Pero sa totoo yan, wala naman daw matibay na ebidensya. Kasi ang isa po sa issue na sinasabi ho ng grupong ito ay yung confidential funds. Yung sa confidential fund ho, mula po sa OBP at sa DepEd, ang sabi ho ni Professor Calilong, ano ho ito, institutional dumaan sa departamento at hindi po personal na ninakaw ni VP Sara Duterte. Kasi pwede ho ito, halimbawa, nalustay ang, sabi natin, confidential funds, tapos nakinabang, may ibinulsa si VP Sara, may kickback, tulad doon naman nangyari nga sa mga flood control projects, yun ho pwede. At sabi nga ni Professor Calilong, ito ho ay, binuhin nyo, ang kanilang pahayag ay dapat daw ay babuksan o buksan ni VP Sara Duterte yung kanyang bank accounts. So dapat, ang sabi ho, kung sino ang nag-aakusa, halimbawa ito mga civil society groups at religious groups ang nag-aakusa, sila ang magbigay ng patunay na talagang merong ginawang kasalanan ang Vice Presidente. So maliwanag ito mga kababayan. At ito po, siyempre, alam niyo naman, ibig sabihin, naratibo, ito sasabihin ako, may kasong plunder yan. At ito nga si VP Sara. Pero alam niyo ho, base po sa ating saligang batas, ang impeachable officer, tulad po ng Vice Presidente, ay hindi po pwedeng papanagutin, kasuhan at litisin sa sandigang bayan. Kasi ang kailangan ho rito, mga kababayan, ay siya po muna ay ma-impeach bilang Vice Presidente bago tumuloy-tuloy itong kasong ito. Pero alam naman natin na talagang totoo ito. Tama ka, Professor Froilan Calilong, dahil sa ito po ay masasabi nating naratibo lang at optics. Yung optics parang pasamain sa mata ng taong bayan. Ito pong si VP Sara Duterte. Panoorin nyo mga kababayan itong interview. Napakaganda ng interview at paliwanag ni Professor Froilan Calilong patungkol ho rito sa kaso na isinampang plunder laban po kay Vice President Sara Duterte. So sa akin pananaw kasi technically itong ginawa nila ng pagpa-file ng plunder na to really is more for the shaping of the narrative more than anything else, because I know they know that matagal na proseso ito kung sakasakali man na magpa-file sila ng plunder. Matagal na proseso to, gagawin yung case build-up sa ombudsman, eventually dadalhin sa Sandigan Bayan. Pero lahat ito kasi I think is in preparation for the forthcoming impeachment complaint na ipa-file nila ulit come February. So this is parang creating the necessary condition o yung precondition para sabihin talaga na ang ikalawang Pangulo meron talaga mga pagkakamali, may mga katiwalian na ginawa. Although, hindi ko to nakikita, dahil unang-una, sinasabi ng mga miyembro nila, nung mga magkakasama na nag-file na gusto nilang pabuksan yung bank account ni VP Sara. Pero sa akin kasing pananaw, kung ikaw meron talagang solidong kaso,
parang ano malabas, parang fishing expedition no? Nagpa-file ka ng kaso, wala ka namang ebidensya, and then a-ask mo yung tao na fina-filean mo, nabuksan niya yung kanyang bank accounts, no? Opo. So doon pa lang medyo nagiging mahina na yung argumento. Pangalawa, hindi ko nakikita na tama itong kanilang ginagawa dahil kung sakali man talaga no, na may pagkakamali si Vice President Sara, siguro rin naman kinakailangan filean din ng kaparehong kaso yung Pangulo at yung kanya mga galamay dahil sa totoo lang hindi ko sinasabi na hindi tama na Opo. na meron tayong katiwalian laban sa Vice President, pero meron din naman katiwalian na nakaumang sa presidente at mas malaki pa no. So kumbaga parang nangyayari rito maliwanag parang selective outrage Opo. no, at hindi natin iaalis na kaya nila to ginagawa is because they see the Vice President as a formidable opponent come 2028 no. So Opo. they're doing everything to weaken her defenses. Apo. So parang binabagit nyo, Professor, ang pwedeng maging perception ngayon ng taong bayan, kumikilos itong civil society at religious groups para laban lang kay Duterte. Hindi para sa kabuuan ng korupsyon dito po sa ating bansa. Yes, tama po yun. Kasi nga, unang-una, kung ito naman, nagbigay naman ng pahayag si Zaldico, no? Binanggit naman niya yung Pangulo rito sa kanyang mga pahayag, pero naging tahimik dito itong mga miyembro ng kaparian, naging tahimik dito itong miyembro ng mga progresibo, mga sabihin na natin kabilang dito sa Liberal Party, and this even the Makabayan Bloc has been very silent about this, no? So, in short, they don't see the president anymore as a potential rival kasi alam nila na sirang-sira na rin naman sa tao, and the only way no, the only opponent, formidable opponent na nakikita nila will be the vice president. So they're doing everything double time para talaga inegate no, at para pahinain yung vice president, which I feel no, supposedly kasi kung ang kalaban natin dito ay corruption, systemic corruption, dapat wala tayong sinisino. Dapat lahat ng involved, lahat ng merong aligasyon ng katiwalian, sampahan natin ang kaso. Pero bakit may mga pinipili lamang? So yun po yung akin. Pangalawa, kung yung sinasabi nila kasi na kasong plunder ang isasampa nila, sa tingin ko po medyo hindi po yun magmamaterialize. Unang-una, ang plunder po kasi ay kaso na sinasampa for somebody who amassed wealth, no, ill-gotten wealth, at nakinabang siya on a personal basis. Yun, kung opo. ito kasing sinasampa nilang kaso ay confidential funds, again, ito ay institutional. So it's either on the office of the Vice President or the Department of Education. So which means that the idea of plunder being personal in nature, hindi po yan sumasaklaw dito. Apo. So parang sabihin natin talagang mahina po ang kaso at walang kaakibat na matibay na ebidensya, Prof. Maliban po doon sa gusto nilang gawing perception sa taong bayan. Kung nakikita naman po natin, naglagay sila ro ng napakaraming piles of paper no, na nasa harapan nila. Opo, No? tama. Sa Bulto-bulto. politika po kasi, ang tawag po natin dito shock factor. No? They're trying to give the impression that there is insurmountable evidences. So sa akin, if you have insurmountable evidences, kagaya nga no, kung totoo nga may mga laman yun, yung bulto-pulto ng papel na yun, why would you need to ask the Vice President to open her bank accounts for you? Lumalabas kasi para bang nag-file ka ng kaso, wala kaming ebidensya, ikaw yung magbibigay sa amin ng ebidensya. That's not how it goes, because sa korte, syempre, kung sino yung nagfa-file ng kaso, siya yung dapat merong mga tinatawag nating pruweba beyond reasonable doubt, no? Testimonies, documentary evidences, no? Ito po mukhang wala sila. Pero yun nga, it gives the impression to the public na yung kanyang imahe is probably tainted with corruption. Kasi kumisan sa politika, hindi yung realidad ang mahalaga, no? Kumisan yung perception of the reality is what's more important, especially among the people. So parang binabanggit yung optics lang ho ito at parang yung bagong naratibo para sirain yung imahe ng Vice Presidente.
Yeah. Basically, that's how we see it. Because number one, it's selective. Secondly, Opo. they're trying to rehash an old allegation. Thirdly, they're doing it months before the reopening of another Opo. impeachment complaint, against the VP. So that's how I see it. Okay, yung i-final nilang kaso no sa ombudsman, kasi impeachable officer nga ang vice presidente. So, Mhm. pwedeng gawin yan, matitenggal yan sa ombudsman, antayin na ma-impeach, or pwedeng isubmit nila sa Congress para kung may mag-file ng impeachment, dagdag ebidensya. That is right. That is Ah, right. Actually, yun ang most likely pong mangyayari niyan, para yung case build up mas maging epektibo, tsaka opo. mas maging solid talaga. Kaya lang, nagamit na yung impeachment yung confidential funds That's the problem. Yun nga po yung binabanggit ko kanina pa, no? Kad sa plunder kasi, no, kinakailangan sana dito ang nakita natin yung may mga tao na direktang nagbigay sa kanya halimbawa ng pera, mga contractors na direktang dumaan sa kanya yung pondo, pero confidential funds po kasi is still being managed by the Joint Circular 2015-01. Opo. So which means that even the ombudsman cannot compel the COA or the Commission on Audit to divulge everything about the confidentiality of these funds, no, Opo. unless mababago natin yung ruling about confidential funds, no. So that's the problem here. Plus naibigay na naman ng ruling ang COA dito, no, kung wala naman silang nakitang irregularity talaga dito sa paggamit ng confidential funds ng ating ikalawang pangulo. So I really don't know, no. I think they need to come up with a more formidable case, no, Opo. para masabi natin na magpo-prosper siya talaga. So wala namang pong problema, no, if they file cases. Like I said, it's their prerogative, it's their right. Problema lang dito is kung yung pagsasampa ng kaso talagang ang motibo lamang pahinain yung ikalawang pangulo, lalong-lalo na ito'y nakikita nilang malakas na mga kalaban nila, no, sa 2028. Doon siguro nagkakaroon tayo ng political color, because the impeachment and even filing of cases should not be weaponized Opo. against a sitting officer. Ayan po ang pahayag ni Professor Froilan Calilong, isa pong batikang political analyst, at talagang ito ho, may sabi ho natin talagang pataso ito na political analyst si Professor Calilong. At ang sabi niya ay na lumilitaw na parang meron pong may kinikilingan ho Ito pong mga nagsampa ng kaso laban po kay BP Sara, dahil sa kung talagang ang totoo na yung nais po nila na talagang yung managot dito po sa kasong ito, mga kababayan, ay dapat ho talagang ang gawin ho tingnan din ho yung iba pang mga kaso ng katiwalian dito po sa ating bansa, at yung kung saan ay kinasasangutan di umano o idinadawit ang Pangulo dito ho. Kaso wala ho parang ang nakita ho nila 125 million, pero hindi nakita nila yung 1.2 trillion pesos na sinasabing na nakulimbat nitong mga buaya dito po sa ating bansa, mga kababayan. So, yun ho, at sinasabi talagang wala ho, pang ano lang to pambulaga. Yon. Pambulaga lang ho ito. Itong ginawang ito, at talagang paninira laban po kay Vice Presidente. At syempre, kung ang gagawin, kinasuhan ng plunder, pero hindi naman agad ito ma-actionan Kasi kailangan ma-impeach muna. Yun ang numero 1. Kapag na-impeach na ho ang Vice Presidente, ay saka lamang siya, ano gagawin? Yun, pwede na kasuhan. Kung o kaya naman, ang pwedeng dalawang bagay ho, pwedeng gawin ho ng grupong ito, siyempre ng ombudsman, ay gawing ebidensya. Isumiti ho itong mga naisampang kaso laban po sa Vice Presidente sa Kongreso, para yan po ang isa sa pagbatayan sa impeachment. Ito naman, ihintayin, kung matapos po, ma-impeach po hanggang sa Senado, mahatulan ng guilty, maalis po sa pwesto, yun po, pwede na ho yan. Pero sa ngayon,
Wala ho, talagang totoo ka, Professor Calilong, kasi 'di ba nag-file sila ng complaint laban po kay Vice Presidente. Naku, ang dami ho. Ang daming mga papeles, dokumento. Talagang nakatambak na ano no, dokumento na sinasabi ebidensya. Ano naman laman nun? Oh, wala namang laman yun eh. Ano mga sinasabing di umano'y maling paggamit, misuse of confidential funds. Wala ho yun, mga kababayan. Wala, pasikat lang ho yan. No? Sabi ho ni Professor Calilong, at ako naman sinasang-ayunan ko, yung kanyang mga pahayag na wala, ano lang yan, kung magkasana political stunt. Yun ho, mga kababayan. At talagang pang ano lang, no, panggulat. Pero bakit wala ho silang ginagawang pagsasampa ng kaso dito po sa namukal na mga politiko na nakinabang dito po sa flood control project na ito? Tahimik po sila. Mga kababayan, yun po ang pinakamatindi ho rito. Tahimik, anong ginagawa? Kinukonsente. Basta't nakapiring yung isang mata nila na ito dito sa kay Duterte lang nakatingin, yung isa wala. Hindi pwede. Sayang naman ho ito at talagang ewan ko na parang nawala ang bilib ko rito sa tinatawag pa namang civil society at religious groups mga kababayan. Talagang nagpagamit ba kayo? Bayad ba kayo o paano? Dapat ho kung talagang ang tunay ho kung busilak ang inyong puso at tunay yung inyong pagnanais na malinis sa katiwalian dito po sa ating gobyerno, dapat ho ay talagang mas matindi ho ang inyong sasampang kaso sa lahat. Hindi puro Duterte lang eh. Dapat sa lahat, ang dami-dami ho ngayon ang involved sa sa katiwalian eh. Di ba? Sige, kasuhan mo rin si VP Sara, pero lahat din kasuhan nyo. Mas mabibigat pa nga ho eh. Bilhin mo, yung iba, bilyon eh. Parang pinakabarya, bilyon ho mga kababayan eh. Dito pinag-uusapan natin 125 million. Pero dumaan po ito, kung ang sabi nga ho ni Professor Calilong, institutional. Hindi sa personal na bulsa dumaan. Yun. So talagang napakahirap po patunayan at itong sa issue po ng plunder na ito. Yun lang ho. Kayo ho sa ating mga kababayan, ano po masasabi niyo ho rito? Sa binabanggit na ito ng civil society na ito at mga religious groups na kung saan kinasuhan po sila, nagkaso sila ng plunder laban po kay VP Sara Duterte. Sabi nga, ano lang ho ito yung binuhay lang ho Patay na ho na kaso, binuhay pa para pampaingay. Kasi alam nyo, ginawa nila ito dahil sa may lumabas na naman na survey na kung saan ay numero 1 naman. Ito pong nangunguna si VP Sara Duterte. At ang sinasabi, kapag ngayong araw nag-eleksyon, siya po ang mananalo. So yun ho, kaya gusto nilang tabunan niya na palabasin ako, mahina na yan si VP Sara Duterte. Wala ho wala tayong magagawa Kasi ang ginagawa, ang plano ho rito, mga kababayan, gustong matanggal si VP Sara. Yung pinakamataas, pinakamalakas na kalaban, gustong matanggal. Parang sa basketball ho, mga kababayan, 'di ba? May magaling ho na player sa basketball. Yung isa talagang pinakamagaling. Ang gagawin niya, babantayan tapos pipikunin. Sasabihin, talagang gawing physical Pipikunin. Pag napikon, wala. Mapapalayas sa court, di ba? Tanggal. So, mawala magaling. So, parang ganito ho, mga kababayan. Gusto nila matanggal si VP Sara. Tapos, so, lahat pare-pareho maiiwan, puro mahihina na. So, sila na maglalaban. Yun ho. Talagang gawin nyo na lang patas ang laban. Di ba? Sa 2028, magpalakas na lang ho kayo. Matagal pa naman ang eleksyon. Magpalakas kayo ng pwersa at sabihin nyo, kumbinsin nyo ang taong bayan na mas magaling kayo at kayo ang mas may karapatan na manalo sa eleksyon, yun ho, kumbinsin nyo ang taong bayan at mga botante, di po ba? Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo At yung sa mga nanonood ho ngayon, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating palatuntunan. Mag-comment na ho kayo kung ano masasabi nyo ho rito. Dito sa ating issue na pinag-uusapan kasi napanood ko lang ho itong interview kay Professor Froilan Calilong. Sabi niya,
talagang optics. Nag-create na naman ng bagong naratibo itong mga nagsampa ng kasong plunder, paingayin at pasamain ulit yung imahe ni VP Sara Duterte na wala namang basihan, walang matibay na ebidensya na magsusulong at para mapanagot ang Vice Presidente. Wala ho eh. Walang ebidensya. Mga kababayan, wala hong matibay na ebidensya. Alam niyo naman ho, kapag kasong plunder, beyond reasonable doubt. Talagang dapat walang kaduda-duda na nagkasala ang isang opisyal sa pagnanakaw, pandarambong sa kaban ng bayan. Ito wala ho eh. Wala. Ang ginagawa ko nila hindi, buksan mo yung bank accounts. Kayo magpatunay, di ba? Yung nag-aakusa, sila po dapat magpatunay na merong ginawang kalokohan, pandarambong ang Vice Presidente. Yun lang ho. Okay, maraming salamat po sa ating mga kababayan. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.